Hello po mga kababayan at katokis. Magandang hapon po sa inyo. Eto, nandito pa rin po tayo sa Chula Vista, San Diego County, California. Katatapos lang naming mag-swimming nila Adam James, no? Salamat po sa mga nag-share ng kanilang blessings para kay Adam James. Natutuwa po siya, no? Kay Ate Beth M, no? Nag-share ng kanyang blessings kanina. Maraming salamat po, no, sa patuloy niyong pagsuporta at hindi po kayo kumakalas, bumibitaw sa ating mumunting channel, no? Oo nga pala, malapit na rin po tayong mag 40,000k subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At ganun din po, may patuloy na nagpapa-member sa atin maski na pa isa-isa, no? Hindi ko lang po ma-update yung community kasi nasa labas po tayo, medyo nagbabakasyon na pag merong ganitong mga nakaw na sandali tayo po ay nagbablog, no? Ina-update din natin kayo noon, kinakamusta. So ang sandalian nating pag-uusapan mga kababayan ay yung naganap na Senate hearing kahapon, no? Talagang nagmalditahan, no? Si Roque talagang nagmaldita, kasi nabasa ko po yung balita sa saan ba yun? Inquirer.net na nagkasagutan nga, kumbaga ito kasing si Roque muntik na po siyang i-contempt ni Senator Sherwin Gatchalian. Bakit siya i-contempt? Kasi po napakabastos, no? Napakabastos ni Harry Roque. Dapat nga yun kinontempt na, pero binigyan pa rin siya ng kortesiya kasi feeling niya kaya niyang brasuhin yung mga senador. Siyempre, 'di ba? Ito, ang feeling niya, ang tingin niya, baka siya ay gisahin ng gisahin doon tulad ng mga ginagawa ng ibang mambabatas. Kaya inuunahan niya na. Ang nangyari, napansin siya, no, ni Sherwin Gatchalian, which is very disrespectful nga 'yon. Kasi nagsasalita yung chairman, tapos sinasabayan siya ni Roque. Sino ba chairman? Si Senator Risa Hontiveros, no? Siyempre, babae din yun, no? Respetuhan lang. No, parang yung ginawa ni Morales kay Bato, singit ng singit, di ba? O sabi nga kay Morales, pag hindi ka ina-acknowledge ng chairman, huwag kang sumagot, di ba? Ganun po 'yon. You have to know the rules of the Senate. Sinabi pa ni Roque, pinapangaralan niya si Hontiveros na dapat alam nyo yan, yung inyong rules sa Senate. Sabi ni Hontiveros, wag mo kaming turuan, alam po namin yon. Buti nga si Hontiveros magalang pa kay Roque, no? Talagang nagmalditahan po. Malditang maldita si Roque, nakakaasar. Kala mo girl lalo. Roque, ha? Attorney Harry Roque, are you a lady boy? I'm just asking, are you a girl lalo? Di ba mga kababayan, isipin nyo, tinatanong lamang siya. Ito kasi ang problema sa mga resource person Pag tinatanong, answerable by yes or no, tama o mali, ang dami pang yung i-elaborate pa nila yung sagot nila by not directly answering the question but indirectly, kaya humahaba, di ba? Kaya nagalit si Hontiveros. Ang gusto lang po naming malaman sa inyo is kung yes or no. Dami nyong paikot-ikot pa Parang yung naalala ko mga kababayan, yung sa lower house, yung sa public order ba yun kay Representative Dan Fernandez ba o Hernandez, no? Kasi iniimbestigahan po nila yung mga kapulisan na nag-bypass, pero wala palang bypass, talagang tinira nila doon sa Laguna. Etong si Congressman Acop nagtatanong doon sa parang sa isang hepe yata, kasi yung isang hepe na nag-operate, sabi nila after 3 successful operation, tapos dinesignate ninyo, tinransfer ninyo, wala man lang kayong dahilan bakit na transfer yung leader ng grupo na yun na successful naman ng operation. Ganun. Alam mo, sagot lang sa kanila. Mas tinanong pa yung hepe,
Nasabi, answerable by yes or no lang. Nag-i-elaborate. Binara ka agad ni Congressman Acop. Hindi. Huwag mo nang pahabain. Papaikutin mo pa kami. Tanong lang naman sa'yo, answerable by yes or no lang eh. Ganun. Kayo, di ba mga kababayan? Kaya kahapon, ang ganda nung talagang akala ni Roque. Kakainin niya ng buo yung mga senador kasi dati nga po siyang spokesperson ni Digong. Pero hindi ka. Kung matalino ka, Roque, kung lawyer ka, no, hindi naman porket lawyer ka kaya mo nang paikutin ang mga mambabatas, di ba? Sa bagay, si Hontiveros hindi naman sa lawyer, si Sherwin Gatchalian hindi rin lawyer, pero alam ni po nila yung trabaho nila, Attorney Roque. Kaya wag kang magmalaki. Dapat nga kinontempt ka na kahapon para tingnan natin kung anong gagawin ng mga bataan mo. Siguro pag nangyari yon, tatalak si Glenn Chong. Di ba? Pasensya na kayo mga kababayan, nasunog ako. Nasunog na naman yung kulay ko, tapos aganto pa ako. Tingnan nyo naman, kailangan ko na yata yung gluta ni Suset. Suset, paano ba yung gluta mo? Shout out po sa Friends for PBBM, sa grupo ni Mamita Star Talk na RTC Natics, no? Sila Elora, sila Kai, no? Sa mother ni Elora, sa mga taga Japan, kay Miyu, Ate Beth, no? Kay Ana, nandun sila kanina, kay Maritel, Priscilla, Rebecca Lagmine, no? Yung mga dumalo po sa ating LS, no? Si RN 2 cents. Nabanggit ko na ba si Miyu? Baka magtampo si Miyu, baka iwan na rin ako. Pasensya na rin po kung nababastusan kayo, no? Okay. Salamat sa pagtitiwala nyo. So, siguro lahat kayo napanood yun, no? Talsik laway si Roque. Sabi ko sa inyo, talakitok eh. Hindi niya maiwasang magsalita ng masalita hanggang sa mabanggit niya na yung hindi dapat mabanggit. Nahuhuli siya. O eto pa, alisan natin si Roque, sana mapatawag ulit siya, mapadala ulit siya, no? Ang ganda eh. Kala niya kasi mabubuli niya si Hontiveros. Buti nga wala si Jinggoy. Si Jinggoy mabait pa kay Roque eh. O ngayon, punta tayo dito mga kababayan at katokis. Yung si Minandro Guevara, yung Solicitor General ba yun? Meron palang pinayagan pala yung ICC na ma-interview yung 5 sangkot. Yun yung nabasa ko sa balita parang pumayag si Minandro Guevara na, di ba nga yung ni Trillanes, sabi niya itong ibang mga kasangkot ni Bato, di ba si Bato nga ang number 1 na sa ICC, iiyak na yan, tingnan mo, nangangatog na yan, kaya kailangan gagawin niya ang lahat para manalo siyang senador. Pag natalo siyang senador, bye bye Philippines, hello Netherlands. Meron po, itama nyo ako kung mali ako. Mukhang mukhang nag-i-interview yata ang ICC. Pumayag ang OSG ba? Correct nyo ako kung mali ako ha. Nakita ko lang kasi yung headline sa Inquirer.net. Uy naku, talaga naman kaya pala mga kababayan. Since ganun ang ginagawa ng ICC, pero Trillanes mukhang hindi lumabas yung arrest warrant mukhang nag-hype ka lang sa amin palpa ka doon okay, pero sleep ka, mag-sleep ka. Kasama ko po yung si AJ, no? Lagi ko pong buntot ito, hindi humihiwalay ito. No? Kaya ang maganda, antay natin yung ni Trillanes. So Trillanes, update mo kami doon kampi-kampi muna tayo. Kaya pala si Tamilmil nag-resign ng DepEd, no? Siguro ayun ang gusto ng tatay, kaya ginurgur dito. Kaya di ba naalala nyo yung kwento nga ni Sir Benji base sa kanyang inside info na sila nag-away, sinakal daw si Tamilmil o si designated Takas at nagurgur dito. Ngayon siguro yun ang deal sa kanya, mag-quit ka dyan, sumama ka sa amin at gawin mo ang lahat para maging presidente.
Protektahan mo muna ang pamilya bago ang pagsisilbi sa bayan. Dugo muna bago ang bayan. O di ba tumakbo siya ng Germany? O ang sabi-sabi, personal trip. Pangalawa, magpapagamot ang nanay. Pangatlo, inisip natin mag-a-attend ng ang Eras Tour ni Taylor Swift. Tapos huling-huli nakita natin nakipagpulong sa Maisog sa Germany. O ayun yun. Talagang planado, mga kababayan. Talagang gusto nilang pabagsakin ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya dapat, no, yung mga supporters, loyalist ng Marcoses, maghanda-handa po tayo. Ang kampon po ng mga digong, ng mga demonyo, may masama po silang balak. Hindi sila nagwagi sa Addictus Pulburonus video. Wala silang makuha sa maisog-maisog. Ayan na, ginamit na si Sara. Ngayon, itong Sara, nag-iiyak, nagtatalak, no? Nagtatampururot. Ang una niyang binaboy, binastos at binalahura ay ang hepe ng pulis. Gusto niyang ipakita sa sangbayan ng Pilipino na siya po ay aping-api. Nako, yung mga security guard, aping-api po siya dahil tinanggalan daw po siya ng 75 na police security. Eh ang katotohanan, hindi naman police security, no? Kanino kayo maniniwala? Sa PMP chief na siyang may hawak ng pulis o sa kanyang opisinang si Tamilmin? Eh doon ako sa opisina ng pulis kay Chief Marbil. Siya ang hepe ng pulis eh. 'Di ba? At sinabi niya, hindi naman po lahat tinanggal, may ni-retain pa sa kanya. Oh. Ang gusto lang ipakita sa atin ni Tamilmin, kaya siya nagbigay ng ganyang letter. Ayun po sa akin isa pang opinion hindi sa nag-iiyakin siya. Gusto niya lalong kunin, ibalik yung simpatsya ng tao na ang mga Duterte ay inaapi. Inaapi ng mga kampon ni Pangulong Bongbong Marcos. Hoy, mga gagong DDS, mga gagong LDS. Alam nyo yung LDS, naisip ko lang, no? Pasalamat ako kay Mamita. Mamita Star Talk, salamat po Lola Kasi sabi niya marami daw lamok sa channel niya. Yung mga lamok pertaining to mga delulong Duterte supporter. Eh yung magaling nilang vlogger daw kuno na si Bayad Bay, sinabi niya LDS na sila. Naalala ko. Sabi daw niya loyal Duterte supporter daw sila kasi gusto nilang mag-break away sa DDS. Naisip ko tuloy si Mamita. Yung mga LDS na yan, lamok Duterte supporter. Credit po yan kay Mamita. Ay Mamita, shout out. Ganun kami niyan. Ganun na tayo Mamita, ganun na tayo Si Mamita Star Talk po yan. Bumabanat din po yan sa mga kumakalaban sa admin. Sabi niya hindi naman siya Marcos loyalist, siguro supporter na rin o baka naman talagang sinusuportahan niya lang ang admin dahil wala man siya nakikitang masamang ginagawa ng admin. Di kudos kay Mamita, di ba? Yan, kailangan natin ng mga ganyan. Walang kulay ng politika. Pero itong Duterte, no, hindi nagtagumpay nga yung video, hindi nagtagumpay ang Maisog, kaya dadaanin nila tayo sa paawa effect. Ganun po yan. Sympathy. Kawawa naman si Sara. Tinanggalan ng 75 na pulis. Hoy, sinungaling. Hindi ka tinanggalan ng 75. Yung sinasabi mong official statement mo, binalita lang ng mga newspaper. Pero ang totoo, meron ka pang 45. Ilan lang ang kinuha sa'yo? 30. Tapos nag-iiyak ka. 433 nga ang security personnel mo. O sabihin mo sa pamilya mo, tinanggalan ka ng 30. Di may 400 ka pa. Sabi nga nila, totoo yun 430 lang, 400 400 sabihin na natin 30 kasi may 45 ka pa ayun ang sabi ni Marbil di ba? Apat kayo ikaw, yung dalawa mong anak, saka yung asawa mo. Alam palang bigyan pa ng security detail, isama pa sa DPSPG yung nanay mo, yung tatay mo, yung dalawa mong kapatid. Hindi pwede.
Hindi pwede. Immediate family lang, ikaw at ang anak mo. So, 4 kayo. Sabihin mo, 400 ang natira. 400 divide by 4, 100. So, ibig sabihin, bawat isa sa inyo, may 100 na security personnel. Di ba that's bullshit? So, sabihin mo sa 100, sa 3 rotational shift, kasi 24 hours eh. O 3 divide by 100. Sa isang 8 oras, meron kang 33 na security detail. 33. Ganun din sa asawa mo, ganun din sa anak mo, ganun din sa isa pong pang-anak. Eh kung ilan ang anak mo, ganun din kadami ang security. Ganun karami ang pinapalamon ng mga taong bayan, ng taxpayer. Hindi ka ba nahiya? Sa bagay, kung wala ka namang kahihiyan dahil makapalang mukha mo eh. Entitled ka, di ba? Oh. Kaya yung open letter niya na 4 pages, ayan ay paghingi ng awa sa taong bayan. Aside sa binira niya si PNP Chief Marbil. Bastos. Bastos ka, Sara Duterte. Hindi ka marunong gumalang sa kapwa mo, mga opisyal ng gobyerno. Feeling mo, ikaw ang presidente. Let me remind you, you are not the president. You are just only a BP na wala naman talagang mandato sa saligang batas. Isa kang palamuti. Yung trabaho mo sa OBP, dinefine lang yan. Kaya dapat trabahuhin mo yung nakalagay nyo dun sa website ninyo. Diba? Tapos sasabihin niya, uulitin ko, kaya ko naman magtrabaho maski na wala akong security. Ngayon naman pala, bakit ka nag-iiyak? Bakit ka nag-iiyak? Kung kaya mo naman palang magtrabaho nang walang security guard, o ba't ka nag-iiyak? Bakit ka nang babastos? Sinabi mo pa kay Marbil, batas ka lang, hindi ka Diyos. Eh ikaw, ano ka? Ano ka? Ikaw ang Diyos? At ikaw ang batas? O gago, ito ka oh. O ito ka oh. Ang laki nito oh. Ang itim pa oh. Ito oh. Oh. Kita mo, Tamilmin? Bastos ka. Kaya ang tingin sa'yo ng sambayan ng Pilipino, entitled biatch. Pero sa mata ng mga gunggong mong mga followers, ikaw ay magaling at mahusay. Anong kinagaling at kahusay niyan? Mahusay mangbuli. Mahusay mambastos. Dahil nga, pinalaking walang asal. Asal hayop. Entitled. No? Pag hindi nakuha ang gusto, magtatampo, magwawala. O diba? O kayo po, mga kababayan, hanggang dyan na lang muna. Itutuloy natin ito, no? Pasensya na, no? Nandito po tayo sa labas ng Barnes & Noble, no? At ito po yung ating iniinong Starbucks. Okay? Hope to see you on next vlog. Bye-bye. God bless.